Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, in our last study of the Gospel of John, we have come to learn kung bakit po ang mga tao ay ayaw lumapit sa Diyos. Na sa madaling salita, they are unwilling to come to Christ. Bagamat ipinakita po ng Diyos pamagitan po ng 4 na saksi, 4 na nagpapatotoo, kagaya po ng kanyang mga gawa, kagaya po ng banal na kasulatan, kagaya po ng patotoo ng Ama at ang patotoo ni Juan Tagapagbautismo, and yet they refuse to believe on Christ. At ang katanungan po dito ay bakit? Bakit ayaw po lumapit ng mga tao kay Kristo? Bakit ayaw po nila tanggapin ang Ebanghelyo? Well, kung tatanungin niyo po ang ibang tao, malamang ang kanilang magiging sagot ay ito. The reason why they don't want to accept Christ is because they're not smart enough. Or para po sa iba, the reason why they don't want to accept Christ is because hindi sila masyadong aral sa Biblia. Pero when we look at the text, lalo na sa mga napag-aralan po natin noong mga nakaraan na linggo, kitang-kita ho natin mga kapatid na ang kausap po ni Kristo ay mga taong aral sa kasulatan. So hindi sila mangmang, they are not fools when it comes to studying the scriptures. Matter of fact, these are scholars, mga skriba, mga aral talaga sa kasulatan, and yet, bagamat nagpakita po si Jesus ng 4 na nagsasaksi sa kanyang pagiging Diyos, hindi pa rin po nila kaya o magawang tanggapin na siya ang kanilang Mesiyas. At ang rason kung bakit hindi nila kayang tanggapin si Kristo ay dahil po doon sa salitang kaya. Hindi nila kaya talaga. Nang ibig sabihin, mula po nung tayo po ay isinilang ng ating mga ina dito po sa mundo, meron na po tayong bit-bit na kung tawagin yung makasalanan na likas. A sinful nature. Kagaya na napag-aralan po natin noong nakaraan na linggo, you do not have to teach a child to lie. Nasa kanila na po yun. It is embedded in their moral system. You do not need to tell a child or an adult to hide when they've committed a crime. Kagaya po ng mga kriminal na tumatakbo at nagtatakas at masasabi ho natin nagtatago sa gobyerno dahil kitang-kita na yung mga nagawa po nila ay masama. You don't need to teach someone that. Nasa ating kalikasan na ho yun. So dito, kita ho natin that the reason why ay nila tanggapin si Kristo is because hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang puso't isipan ng sino man tao na nais niya buksan, they will never come to Christ. You can hold multiple Bible studies in a home, but unless Jesus opens the person's heart who is listening to God's Word, they will never come to Christ. Kahit ilapat niyo pa ho at ihalera ang lahat ng mga mahuhusay at magagaling na mangaral throughout church history, hindi po nila tatanggapin si Kristo. Kahit ilagay niyo po si Charles Spurgeon, John the Baptist, ilagay niyo pa ho sila Jonathan Edwards, John Calvin, lahat ng mga mahuhusay na mga ngaral. Pero hanggat hindi binubuksan ni Kristo ang kanilang mga puso, they will never come to Christ. At kahit mag-ayuno ka ng 40 days, 50 days, and 50 nights, kahit umiyak ka sa kanilang harapan, and even if you drag them to the church, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang puso at isipan, they will have no interest for God's Word. They will have no desire for God's Word. They will have no delight in God's Word. Kaya ang kaligtasan po ng bawat tao ay hindi nakasalalay sa pastor. Hindi nakasalalay sa mga magulang. Hindi nakasalalay sa mga pare, hindi nakasalalay sa mga ebangelista. Nakasalalay lahat ng kaluluwa at kaligtasan, pati na rin ang kanilang destinasyon sa kamay ng Diyos. God is the author and the beginning and the end of salvation. Ito ang rason kung bakit po si Jonah, yung propeta na nilunok ng malaking isda, ang siyang nakapagsalita, salvation belongs to Yahweh. And yet, mapapaisip ka, ang pinakamagaling na mangangaral, who is Jesus Christ of Nazareth, pagkatapos po niya mangaral, hindi pa rin siya nilapitan ng mga tao.
Now you think about that. We're talking about the greatest preacher of all time, Jesus Christ. And yet hindi pa rin tinanggap ng mga tao ang kanyang mensahe. This is Jesus already. And the question is why? The answer was answered last week. Dahil ayon po sa talatang 40, if you move up in verse 40, pero ayaw ninyong dumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. We've also come to learn last week that the reason why ayaw po dumapit ang mga tao kay Kristo is because meron po silang hinahabol na karangalan na hindi karangalan ng Diyos. They are desiring an honor and a glory, which is not the honor and glory of God. Now, in our world, many things and many people honor many things, many situations, many substances, and the like. Pero kung iisipin po natin on a broad theological perspective, meron po ba mas hihigit kesa po sa Diyos? Para sa iba, ang pamilya ang kanilang glory and honor. Para sa iba, it is career and wealth, which is their glory and honor. Para sa iba, it is the world and the materials that lie therein, which is their glory and honor. Para sa iba, ang aking kasintahan, ang aking asawa, ang aking mga anak is my glory and honor. And for others, which all of us face, it is our own lives that we glory and honor. Pero kagaya po ng pagtanggap kay Kristo, hanggat hindi ipinapakita ng Diyos sa atin through His Word kung gaano kahalaga si Jesus, we will not seek His glory and honor. Kaya ang taong na born again talaga, and for the word born again, nais ko rin po mailinaw po ito. Ang terminong born again ay hindi po sekta. Hindi po ito denomination. Hindi po ito isang grupo. Ang salitang born again sa Biblia, lalo na in John chapter 3, ay isang kaloob na ipinaranas ng Diyos mula sa langit sa mga taong pinili niya na hindi karapat dapat tumanggap ng kaligtasan, na kung tawagin mga pinili ng Diyos upang makita ho nila kung sino ho sila sa kanyang harapan at matanggap si Kristo bilang tagapagligtas. At kapag ang tao po ay na-born again, binuhay mula sa kamatayan sa espiritual, magkakaroon po sila ng panibagong pag-iisip, panibagong nais, panibagong puso, spiritually speaking, na isin po ang Diyos, mahalin ang Diyos, at paglingkuran ang Diyos. Pero dahil nga po ang mga taong ito, di nila tinatanggap ang ebanghelyo ni Kristo, kundi ang hanap lang po nila yung mga bagay na magpapasaya sa kanilang puso na malayo sa kagustuhan ng Diyos. It is no wonder why it is the glory of men na kanilang hinahanap. So with that being said, mga kapatid, we now move to the last 3 verses that conclude this chapter. Ano po ang inaambag ng talatang 45 hanggang 47 sa mga naganap dito in John chapter 5? And that is, kung titignan po natin yung mga naging saksi ni Kristo to affirm who He truly is as God and Messiah, we've come to learn that yung unang saksi is John the Baptist. Pangalawa, ang mga gawa ni Jesus. Pangatlo, ang Diyos Ama ang nagsasaksi na si Kristo ang kanyang sinugo. And lastly, the Holy Scriptures testify na si Jesus ang tunay at natatanging tagapagligtas. But I must assert, mga kapatid, na nais din po ipresenta ni Kristo the 5th witness. At sino po ang panglimang saksi? Si Moises. Notice verse 45. Huwag ninyong isipin na ako na mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. But do not think that I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. Now, ano pong ibig sabihin po nun na hindi po dumating si Kristo dito to accuse sinners?
Well, yung salitang mag-akusa ay katumbas ng salitang hatulan. To condemn. Malinaw sa aklat po ng John chapter 3 na si Kristo po ay hindi naparito upang to condemn yung mga naliligaw, but to save. And the question might be, why does Jesus not condemn sinners even though sinners have violated His law? Kasi kung tutuusin, may karapatan si Kristo na hatulan po tayo. May karapatan po si Kristo na i-condemn ho tayo, and yet the Bible says, I did not come to condemn, but to save. And what is the reason why Jesus did not come to condemn? Ang sagot po diyan, we are already condemned. Ano po ibig sabihin na we are already condemned? Kung titignan lang po natin yung unang utos sa 10 utos po na ibinigay in Exodus 20, Thou shalt have no other gods before me, sino ho dito ang makapagsasabi with pure confidence that there was nothing or no one that has ever taken my attention away from God? Wala ni isa. So sino ho ang nagkasala? Ako. Tayo. Lahat. Kaya sanabi po sa Salmo 14, ang lahat ay nagkasala, wala ni isa ang gumagawa ng kabutihan. Dahil sabi ko nga ho sa inyo kanina, kapag nilabag mo ang utos po ng Diyos, which is the first commandment, Thou shalt have no other gods before me. When you love someone, when you love something more than God, nilabag na ho natin ang unang utos. This is why James, the half-brother of Christ, goes on to say in James 2, kapag nilabag mo ang isang utos ng Diyos, nilabag mo na ang lahat. So ngayon, there is no reason why kung bakit kailangan pahatulan ni Kristo ang mga tao dito sa mundo, because by His holy standard, we are all sinners. We are all condemned. Lahat po tayo ay karapat-dapat po ihagis sa lawang apoy. But if it were not for the mercy and grace of God, wala ni isa ho sa atin ang papasok sa Kanyang presensya. Kaya ang taong mapalad ay hindi po yung taong mayaman. Ang taong mapalad ay hindi yung taong sikat. Ang taong mapalad ay hindi yung kilalang-kilala po siya sa buong mundo. O dahil marami po siyang mga ari-arian, o dahil po malaki ang kanyang pamilya at etc. Bagamat, masasabi po natin sa plano po ng Diyos, pinaranas po ng Diyos sa kanila ang kanyang kabutihan, gayunpaman, hindi po yun yung pinaka-mapalad sa lahat. Sa Biblia, ang pinaka-mapalad na tao ay yung mga nakakarinig ng kanyang mensahe. Na bago sila bawian ng buhay, they were given the privilege, the opportunity to hear Christ. So ang ibig sabihin po ba noon, Brother Josh, ako ay isa sa mga pinakamapalad na tao? Absolutely. Dahil sa mga ginagawa ng mga tao tuwing linggo, especially Saturday and Sunday, anong ginagawa ho nila? Ang iba naglalasing, ang iba nasa bisyo, ang iba nagsusugal. Pero ano ho ginagawa po ninyo? Ano ang nag-udyok ho sa inyo upang makinig sa salita ng Diyos na itong linggo? Well, sa isang makataong prinsipyo, masasabi ho natin, well, inimbita ako Amen. Pero sino ang ginamit ng Diyos upang maitulak ka nitong hapon, upang mapakinggan mo ang mensahe ng kaligtasan? Natatandaan po natin, mga kapatid at mga bisita, ang buhay po natin ay parang hamog. Kanina lang po, nabalitaan ko lang, kanina lang, ang aking lolo ay namatay. Ang lakas-lakas pa ho nun. Dumating ho siya dito sa nung Winnipeg about last month. Nakausap ko pa siya. And now he's dead. Ganun lang ang buhay. Kaya hindi ho natin masasabi dahil healthy ako, lagi ako nasa gym, kumakain ako ng healthy, ako'y nagpo-protein shake, nalulunod na sa protein shake. Hahaba ang buhay mo. Now on a medical level and a health-wise level, masasabi natin nakakatulong. Pero if you're talking about
longevity of life. Hindi ikaw ang may hawak nung kundi ang Diyos. Kahit mamaya, pwede na ako bawian ng Diyos ng buhay. Pero hindi ako malulungkot. Ang mga tunay na Kristiyano ay magagalak na dahil wala na ako dito sa presensya ng kasalanan. Kasama ko na ang aking Panginoon, ang aking mahal. Pero sa mga taong takot mamatay, alam nila kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. At para naman sa iba, natatakot sila mamatay dahil hindi nila kayang iwanan yung mga pinaghirapan nila dito sa mundo. Yung bahay ko, yung kotse ko, yung mga damit ko, yung mga bag ko, yung mga tsinelas ko, yung mga sapatos ko. Kanya-kanya po ang mga pinapahalagaan sa buhay. Pero ang Kristiyano, maiwan man ang kotse, maiwan man ang damit, maiwan na ang kayamanan, praise God, dahil makakasama ko na si Jesus. Kaya nga, di ba, inaawit po natin noon at inaawit hanggang po natin ngayon. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Nais natin makasama si Kristo. Pero kagaya nga po na nabanggit po dito, mga kapatid, inaakasa po ni Moises ang mga ito. And you want to ask the question, why is Moses, as the fifth witness, to my understanding of John, accusing these Jews? Well, bago ko po sagutin po yan, let's begin off with another question. Sino po ba si Moises para sa mga Hudyo? Well, we know that Moses, according to the Old Testament data, ay isang propeta ng Diyos na lumaki sa Egypto. Bago po siya lumaki sa Egypto, ninais po ng mga Egyptyo na patayin si Moises. Pero ginamit po siya ng Diyos. Siya ang naging tagapamagitan between God and man sa konteksto ng utos ng Diyos, which is the law. Nabasa ho natin several months ago in John 1:17, for the law came by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Si Moises ang ginamit ng Diyos upang hatiin ang pulang dagat. Si Moises po ang ginamit ng Diyos upang ibigay ang kautusan sa mga tao na kung tawagin mga Israelita. Kaya sa mga Hudyo, si Moises is the pinnacle na propeta sa lahat ng mga propeta na binanggit sa Lumang Tipan. Kaya ang mga ginagawa ng mga Pariseo ay habang pinag-aaralan po nila ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which is sinulat po ni Moises, inaaralan po nila, minabenitate po nila, they are memorizing this. Dahil sa akala po nila, when we memorize and read the scriptures, sapat na yon upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya kung itataas po natin ang basa in verse 39, look at the viewpoint of the Jews when it comes to the Old Testament. Verse 39, sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So nung sabihin po ni Kristo, I don't need to condemn you for your unbelief. I don't need to condemn you for your sins because your very leader, Moses, your rabbi, your teacher, your role model, he's already accusing you. And the question might be, paano inaakusa ni Moises sa mga Israelitang ito, si Moises ay patay na? Now, kung naisulat po ang Genesis to Deuteronomy somewhere between 1405, 1406 BC, and Moses died mga 120 years old, then masasabi ho natin about 2,000, 3,000 years nakalipas na that Moses is dead. And yet, nasabi po ni Kristo, Moses is still accusing you. And how is Moses accusing the Pharisees? Sa pamagitan ng kanyang mga naisulat. Now, si Moises po, according to what we see in the Bible, isinulat po niya ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. That is all accredited to Moses.
Subalit, when Jesus says that Moses, through these books, is accusing you, what does that mean? Well, it means, nung naisulat po ang Genesis, hindi lang po layunin ni Moises na maisulat lamang kung paano po nagmula o nagsimula ang mundo. But rather, in the book of Genesis, makikita po natin kung lolobin po ng Diyos, merong mga ilang pahiwatig na tumutukoy kay Kristo sa kanyang buhay at ministeryo. Na sa madaling salita, yung mga pahiwatig na nasa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, kung hindi mo tatanggapin na yung mga pahiwatig na nakapaloob dito sa mga aklat na ito ay tumutukoy kay Jesus, walang saysay ang iyong pag-aaral. Even Moses condemns you. Now, sabi pa ho din dito in verse 45, huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Literally, your accuser or the one who stands against you is Moses, in whom you set your hope in. Na bakit po sinabi ni Kristo na si Moses ang inaasahan ng mga Hudyo? Now, depende po kung ano klaseng tradisyon among rabbis ang binabasa po natin. Pero may mga ilang rabbinical literature, mga katuruan ng mga rabbis na ayon po sa kanilang paniniwala tradisyon, itinuturo po nila na hanggang ngayon, si Moises ang namamagitan between God and man dahil sa kanya ibinigay ang kautusan. So para sa mga Hudyo, walang ibang namamagitan sa amin maliban lang si Moises. Siya ang aming pag-asa. He is our mediator. He is our middleman. Not the angels, not Jeremiah, not Malachi, not Isaiah, but Moses. He is our hope of mediation. Kaya kung tatandaan po natin yung mga naganap in the book of Exodus, nung nagpakita po ang Diyos sa kanyang presensya doon sa bundok, ano po sinabi ng mga tao? Moises, ikaw na lang ang makipag-usap kay Yahweh, baka mamatay kami. Dahil para sa kanila, Moses is our mediator. Kaya tignan niyo po yung sinasabi dito sa aklat ng Deuteronomy, chapter 31. Dahil sa mga isinulat po ni Moises sa lumang tipan, ito po ay nagbibigay ng saksi laban sa mga Israelita kung hindi sila susunod. Deuteronomy 31, at dito po tayo mga kapatid in verse 24. Deuteronomy 31, verse 24. Deuteronomio 31, talatang 24 hanggang 26. Look what it says. Pagkatapos na may isulat ni Moises ang lahat ng utos sa aklat, inutusan niya ang mga Levita na siyang mga tagapagbuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi niya, kunin ninyo ang aklat ng Panginoon o ng kautusan at ilagay sa tabi ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na iyon Diyos. Mananatili ito roon bilang saksi laban sa mga mamamayan ng Israel. In English, of verse 26, take this book of the law, and place it beside the ark of the covenant of the Lord your God. There it will remain as a witness against you. Now, what does that mean? It means, sa lumang tipan, yung mga ancient Israelites, meron na po silang pamantayan, which is the law of Moses, at kung sila'y titiwalag sa pamantayan po na yon, ang function ng kautusan po ni Moises ay nagsisilbing liwanag at saksi kung sila'y lalabag o susunod. And that is fascinating dahil ayon po sa utos po ni Moises bilang saksi laban sa mga Israelita sa lumang tipan, you are not to have any other gods before me, you are not to violate the Sabbath day, you are not to steal, kill, etc., adultery, lahat na. Yan po ay nagsisilbing babala, saksi laban sa kanila. But what Jesus is saying is this. In the New Testament, hindi na yung
Decalogue, yung 10 utos na naisulat doon sa bato, ang nagsasaksi laban sa mga Israelita nung panahon ni Kristo. Kundi may dumating na yung salita mismo na nagkatawang tao na si Jesus. Nang ibig sabihin, kung yung mga utos ng Diyos sa lumang tipan ay nagsilbing babala laban sa inyo, as a witness laban sa inyo, there is someone here who is greater than Moses, greater than the tablets on stone, and that is the Word who became flesh. At kung hindi mo tatanggapin ang aking sasabihin, pinatunayan mo lang na si Moises is really not the person you believe in, kundi ang iyong mga sarili. Alam niyo po mga kapatid, napaka-importante po sa buhay po ng bawat nakapakinig na salita ng Diyos na mailinaw kung sino po ang iyong otoridad. Sa mga Muslim, our authority, ayon sa kanila, is the Quran. It is Prophet Muhammad. If you ask Jehovah Witnesses kung sino po ang kanilang otoridad, is Charles Taze Smith, or Charles Taze Russell rather. Yung New World Translation, which is isang salin na hindi naman talaga Biblia, kundi gawa-gawa lamang po nila, ito ang aming otoridad. Kapag tinanong mo ang mga minamahal natin na Iglesia ni Cristo, who is your authority? Si Felix Manalo at ang simbahan na Iglesia ni Cristo. O para sa iba, ang aming ministro. Kapag kinausap niyo naman po ang ating mga minamahal na mga Mormons, sasabihin nila, Joseph Smith is our authority. Kapag kinausap naman po natin ang ating mga minamahal na mga Katolikong Romano, who is your authority? The church, Mary, and our good works and our tradition. Pero kapag kinausap po natin ang mga apostol sa Biblia, sino ang otoridad mo? They would say, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, pangangaral, pagtutuwid, doktrina. Ito ang aming otoridad, ang Biblia. But in our modern day, it's different. People's authority is now their feelings, their emotions, their opinion, their philosophy. Yung mga nakaugalian na po nila. Yun ang kanilang otoridad. Pero pagdating po sa pagpasok sa langit at mapatawad ang ating mga kasalanan, hanggat hindi natin tinatanggap ang otoridad ng Diyos, which is His Word, kahit anong isipin natin, kahit anong paniwalaan po natin, pero hindi po ito paniniwala o otoridad ng Diyos, wala ni isa sa atin ang papasok sa langit at mapapatawad sa ating mga kasalanan. Now, can you think about this? Si Moises ang aming ihaharap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Si Moises nga din ang hindi nakapasok into the promised land. Why would you place your faith in a sinner who has no power to bring you into God's presence? Yan ang sakit ng tao. Naghahanap tayo ng isang representative para sa ating mga kasalanan. Naghahanap po tayo ng isang tao, isang persona na haharap sa atin sa araw ng paghuhukom. Pero mga kapatid, dumating na ang tagapagligtas. Dumating na ang tagapamagitan. Si Kristo lamang po ang natatanging tagapamagitan upang maipresenta po tayo sa Ama na walang dungis o kasalanan kung tayo po ay magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Iharap mo si pastor bilang representative po ninyo, sigurado hindi kayo papasok sa langit. Kung ang tagapamagitan mo ay si Maria, sigurado hindi ka papasok sa langit. Kung ang tagapamagitan mo, mga kapatid, ay mga apostol, hindi ka papasok sa langit. Dahil hindi si Maria, hindi ang pastor, hindi ang mga apostol, kundi si Kristo ang naipako sa krus para sa atin. Yun ang sinasabi ni Kristo dito. Nilalagay ninyo ang lahat ng iyong pag-asa kay Moises, not knowing si Moises ay ginamit lamang ng Diyos to point to me. That is what he's getting across. So now when you ask the question on a personal level, who do you set your hope on?
Where is the center of your hope? Kung sa pera, mawawala din yan balang araw. Sa trabaho, pwede kang palitan yan. Who do you set your hope on? For the church is one foundation, is Jesus Christ our Lord. Siya ang ating pag-asa. Yan yung sinasabi po ni Apostol Pablo. We are awaiting the blessed hope of the Lord Jesus Christ. Titus 2, verse 13. So ngayon, when we get to verse 46, look what it says here of John 5. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. If you believed Moses, you would believe me. Now, if you notice the statement here, Jesus is not saying yung sinulat ni Moises at yung sinabi po niya ay magkalaban. Hindi yun ang ibig po sabihin po ni Kristo when He says, pakinggan ninyo ako. Hindi po niya sinasabi na yung mga sinabi ni Moises ay tutol sa mga sinabi ni Kristo. O yung mga tinuro ni Moises ay tutol sa mga tinuro ni Kristo. Hindi ho. Ang sinasabi po niya, lahat ng mga sinabi ng mga propeta sa lumang tipan ay tumutukoy sa akin. Yung aking tinuturo ay nagkakaisa sa kanyang tinuturo at yung mga tinuturo nila ay nagkakaisa sa aking mga tinuturo dahil iisa lang ang Diyos na kumikilos sa mga ito. At kung iisa lang ang Diyos pamagitan ng tatlong persona, iisa din ang mensahe at layunin kung saan po ito natatapos. And that is Christ. Now, it's fascinating because when you go to John chapter 9, gaano po ba saludo ang mga Pariseo pagdating kay Moises? In John chapter 9, beginning at verse 28, let's see the loyalty and how radical these Pharisees were in their service to Moses. John 9, verse 28 to 29. Tignan niyo po ang nakalagay. Excuse me. Kaya nagalit sila at ininsulto ang lalaki. Sinabi nila, tagasunod ka niya. Pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Pero ang taong iyon ay hindi namin alam kung saan nanggaling. Then they hurled insults at him and said, "You are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from." What's the context of John 9? May pinagaling si Kristo, isang bulag. At yung mga Pariseo, hindi nila matanggap na itong taong ito ay gumaling, kaya ini-interrogate po nila yung bulag. Sino nagpagaling sa'yo? Sino nagpagaling sa'yo? Sino nagpagaling sa'yo? Ilang beses na siya tinanong ng mga Pariseo. Pero iisa lamang ang kanyang sagot. Itong Jesus. Itong Jesus. Itong Jesus. Pero dahil hindi matanggap ng mga Pariseo na si Kristo po ang nagpagaling, ano po ang kanyang sinabi? He cannot be the one who healed you. He is not a true prophet of God. We are Moses' followers. Siya lang ang propeta ng Diyos. And that is quite similar sa ating kasalukuyan, mga kapatid. Bumabalik na naman sa otoridad. Kahit na ilapat mo sa isang tao ang katotohanan ng Biblia, hindi pa rin po niya tatanggapin kahit napakalinaw na. Nababasa niya na, nakikita niya na, napapakinggan niya na, pero hindi niya magawang tanggapin. Bakit? Dahil hanggat hindi siya nagpapakumbaba kay Jesus, at hindi niya tinatanggap na si Kristo lamang ang tanging daan, kagaya ng mga ginagawa ng mga Pariseo, we do not accept Jesus. Hindi nila matatamo ang buhay na walang hanggan. So ganito sila kasagrado sa kanilang paglilingkod kay Moises. Moses is the only prophet of God. But they missed the point.
Dahil nung binautismohan po ni John the Baptist si Jesus, ano po yung narinig ni John the Baptist? Behold, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Now, kapag ang Diyos na mismo ang nagpapatotoo, pakinggan mo ang taong yan. Anong ibig sabihin nun? Siya yung tunay na propeta. Pagdating kay Moises, never natin mababasa from Exodus 1 to Exodus 40 na sinabi po ng Diyos with all confidence, si Moises, ang aking sinugo, in whom I am well pleased. Listen to Him. Wala kang mapapakinggan na ganun sa Exodus. Si Kristo lang ang sinabihan ng ganun. Kaya nasabi po ng mga ngaral ng aklat ng Hebreyo, si Kristo ang mas higit kesa kay Moises. Jesus is the final authority. Now, nabanggit po dito in John 5:46 that if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. Dahil kung totoong mananiniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin, dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Now, nabanggit ko na ho sa inyo kanina, 5 aklat ang naisulat ni Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Now, I don't want to be exhaustive po dito, pero when Jesus says that from Genesis to Deuteronomy, merong mga binanggit po si Moises na tumutukoy kay Jesus, ang tanong po dito, alin doon? Kasi napakarami. Kung pag-uusapan na po natin sa pag-aaral ng Biblia, yung mga referensya, yung mga anino, yung mga typology, yung mga naglalarawan at nilalarawan, lahat po yan ay may kaugnayan po kay Kristo kung babasahin po natin ang Genesis to Deuteronomy. Pero in light of the revelation we see in John, makikita po natin ang mga hilang halimbawa na maari tinutukoy po ni Kristo po dito. Unang-una mga kapatid, kung babasahin po natin ang aklat ng Numbers chapter 21. Dito po tayo sa Bilang, Kapitulo 21. Numbers, chapter 21. And let us read verse 9. Numbers, chapter 21. Actually, let's start in verse 8 para mas buo. Bilang 21, talatang 8 hanggang 9. Look what it says here. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sino mang nakakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. The Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. Does that sound familiar in the Gospel of John? That's John 3:14. Sinabi ni Kristo in John 3:14, perhaps to Nicodemus, kung paano itinaas ang tansong ahas sa disyerto sa panahon ni Moises, ganoon din ang gagawin sa anak ng tao. Ito palang tinutukoy ni Moises, biblically speaking, in biblical theology, ay hindi lamang po natatapos sa kanilang panahon, kundi tumutukoy kay Kristo. So natupad yung sinasabi ni Jesus, Moses wrote about me. Secondly, Deuteronomy chapter 18. Deuteronomio 18, talatang 15. Deuteronomy chapter 18, verse 15. Look what it says. Sa halip, magpapadala ako sa inyo o magpapadala sa inyo ang Diyos
na iyong Panginoon na isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko at kailangang makinig kayo sa Kanya. And then if you skip down to verse 17, kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. Magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipapasabi ko sa kanya ang lahat na gusto kong sabihin sa kanila. Now, mapapaisip ka, Moses is that prophet of the Old Testament. Pero sinabi ni Moises, under inspiration and prophecy, na merong darating isa pang propeta. So kung ako ay isang mambabasa ng lumang tipan at hindi pa ho dumarating yung bagong tipan, sino kaya yung propetang yan? Siguro si Samuel. Pero hindi rin eh. Kasi si Samuel hindi naman pinanganak dito. Hindi naman siya nanggaling sa tribong ito. Baka hindi si Samuel. Then may sumunod na naman. Baka si David, kasi si David, hari din siya pero kinakausap din siya ng Diyos. But he was not a functional prophet in the sense ng Isaiah or Ezekiel or the like. So ngayon, ang mga Hudyo, hinahanap nila, sino kaya itong propeta na darating? Kaya when we get into the Gospel of John, tandang-tanda ho natin that nung nabuksan yung mga alagad, especially in John chapter 1, ano po ang sinabi nila? Nakita na namin yung propeta na sinasabi ni Moises, si Jesus na taga Nazaret. Ano din ang sinabi ng Samaritana? Nung bumalik po siya sa kanyang bayan, napakinggan ko na. Dahil maari ito na nga ang propeta na darating. And if that doesn't stop, let's go to John chapter 6. Balikan po natin ang John. And let's go to John chapter 6. Talatang 14. John 6 verse 14. Look at this. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating dumarating dito sa mundo. Now, before I end verse 46, and we will move to the last passage, bagamat ang Deuteronomy and Numbers ay kitang-kita ho natin in John as a fulfillment of Christ, another thing that you don't want to miss out is this. Nung bago po isinugo ni Yahweh si Moises upang pumunta ng Egypto, nagtanong si Moises kay Yahweh, kapag humarap ako kay Faraon, ano yung pangalan na ibibigay ko? At ano po ang sinabi ni Yahweh kay Moises? Sabihin mo, I am that I am has sent you. That word I am simply means, ako nga in the most existing way and most exhaustive way. Which means, I am everything that you can describe me to be, and yet even more. Ngayon, nung naisulat po ang lumang tipan sa wikang Griego, ito po ay tinatawag the Septuagint. In the Septuagint of Exodus 3:14, kung saan binitawan po ni Yahweh ang kanyang pangalan as I am that I am, ang literally nakalagay po doon, ego eimi, haon. I am the one that ever is. Ego eimi, I am. Now, why is that significant? Because in the Gospel of John, 7 beses binigyan ni Kristo ang kanyang sarili ng isang titulo with the words, I am. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. At nagalit pa ang mga Pariseo in John 8, nung sinabi ni Kristo, before Abraham was, I am. Before Abraham was, ego eimi. At nais na siya batuhin. Why? Is it because he said, Abraham,
Is it because he said before? But because he used the name, I am. At sa lumang tipan, lalo na sa 10 utos, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. You know why in our English translations, lalo na sa mga Hudyo, may mapapansin po tayo na capitalized L-O-R-D? Lord. And then minsan may mapapansin po tayo capital L, pero lowercase O-R-D. Because in the Hebrew text, kapag may nakita na po tayo mga capital na Lord, hindi Adonai o Elohim yon, Yahweh. At takot na takot ang mga Hudyo na i-pronounce ang pangalan ni Yahweh dahil sa kanilang pagkakaunawa, if I mispronounce the name of God, I violate taking His name in vain and I will be stoned for blasphemy. Kaya ang nilagay na lang po nila, Adonai. Hindi na Yahweh, Adonai na lang ang lagay natin. Dahil natatakot sila. Pero si Kristo, hindi siya natatakot na sabihin, ego eimi, ego eimi, ego eimi. Kasi the same ego eimi na nagsalita sa panahon po ng mga alagad is the same one that spoke to Moses. He is saying, I am that I am, but in the flesh. So lahat ng nakalagay sa mga sulat ni Moises, whether it be Genesis, siya yung tupa na iaalay, whether it be Exodus, the Passover lamb, whether it be Leviticus, in the blood there is life, whether it be Numbers, the day star from Jacob, or whether it be Deuteronomy, the prophet that is to come. Sinasabi ni Kristo sa kanila, nabasa niyo lahat yan. And yet kung hindi mo paniniwalaan yung mga nakasaad sa mga sulat ni Moises, hindi kayo talaga naniniwala sa Kanya. All of that is pointing to Jesus. Sa gayon, when we get to the last text of verse 47 of John 5, it says, ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinabi ko? Alam niyo mga kapatid, sa tekstong ito, hindi pa ho natin nakikita kung gaano katindi ang kasama ng mga pariseo. Jesus ends off by saying, if you won't even believe your own hope of mediation, you won't even believe me. You think that nagtampo lang ang mga pariseo sa kanya sinabi? No, it's actually pretty bad. Kung babasahin po natin John 7, look at this, John 7 verse 19. It gets really bad. John 7 verse 19. Sabi po dito, hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Ngunit wala ni isa man sa inyo ang sumusunod sa kautusan. Dahil kung sinusunod ninyo ang kautusan, bakit gusto nyo akong patayin? Now, I want you to put this in your head, mga kapatid. The one who created the heavens and the earth, the one who is sustaining your life right now, the one who has put a roof over your head, clothes on your back, food on your table, and yet ang isusukli mo sa Kanya is, I want to kill you. If that is not total depravity, I don't know what is. Ganyang kasama ang tao. Kaya kung sinasabi ho natin mabuting tao tayo, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang sino man nagsasabi wala siyang kasalanan, ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Ako bilang ministro, hindi ako mabuting tao. Kung titignan ko lang ang aking buhay dito sa Biblia, ayon po sa kanyang presensya na banal, marami sasabihin ng Diyos laban sa akin. Hipokrito, mainitin ang ulo, etc., etc., etc.
Hindi ka lagi nakikipag-ugnayan sa akin. Nagtatanim na sama ng loob sa iyong kapwa. Yan yung mga bagay na ibabato ng Diyos sa akin kung pag-uusapan lamang yung ating kabutihan. Wala ni isa makapagsasalita sa Diyos, ako'y mabuti. And yet, ito na ang solusyon. Kayong mga Hudyo, kung tatanggapin niyo ako bilang Mesiyas sa tagapagligtas, matutupad yung sinasabi ni Moises. Pero kung hindi mo ko tatanggapin, lahat ng kanyang sinulat na pinag-aaralan ninyo, na akala ninyo pinapabuhay nyo talaga, ay nawawalang kabuluhan kung hindi mo ko tatanggapin. Pastor, how does that apply sa ating kasalukuyan? Simple. Lahat na naisulat mula Genesis hanggang Revelation ay mensahe ng Diyos. Ngayon, ipinakita sa atin ng banal na kasulatan kung sino ho tayo sa kanyang harapan. He has shown us our condition. Pero hindi po siya natapos sa problema lang. May solusyon. At yan po ay si Kristo. Pero kahit na ipresenta si Kristo, kahit gaano kalinaw pa na basahin ng Biblia o ipangaral salita ng Diyos, and yet, sa katapusan, ayaw mo pa rin tanggapin si Kristo. Ito na ang hahato sa iyo. Hindi na si Moises, hindi na si Isaiah, kundi si Kristo na sa araw ng paghuhukom. Mas gugustuhin ko na humarap ako kay Moises, kay Isaiah, kay John the Baptist, kesa humarap ako sa Diyos, knowing hindi pa napapatawad ang aking mga kasalanan. Katakot-takot po ang maging kahihinatnan ng mga tao na mamamatay na hindi pa napapatawad ang kanilang mga kasalanan. Napag-aralan po natin yan noong Friday, mga kapatid. Araw at gabi, ang apoy ay hindi tumitigil. Walang hanggan na katapusan. Walang hanggan na kahirapan rather. Walang katapusan na paghihirap ang mararanasan ng sino mang hindi magsisisi at tatanggapin si Kristo bilang natatanging tagapagligtas at tagapamagitan between God and man. So if you're going to come to this church, whether you be a member or whether you be a visitor, you sit, you listen, but you go out, it doesn't affect the way you live, doesn't affect the way you think, doesn't affect how you are in your standing with Christ. I fear for your soul. If you can come in here happy and come out happy, but you're not happy because you received Christ, but it just went this ear and out the other, no change whatsoever. You know the message. You've heard the word, but there is no transformation whatsoever. I fear for your soul. Because 2,000 years ago, inakusa ni Moises ang mga Israelita sa panahon ni Kristo. 2,000 years later, in our present day, it is not just Moses. It is now the apostles. It is now the writers of the New Testament. It is God Himself who is saying, unless you repent and believe, you will die in your sins. So ngayon, ang katanungan maaari ng iba, Josh, what must I do to be saved? Kapatid, kaibigan, mabuting katanungan yan. Dahil kahit gaano ka pa kasama, ang sino man inilapit ng Diyos kay Jesus, ay hindi niya itataboy. He will wash away all your sins. Meron ka bang ginawa na hindi tama? Lilinisin ka ni Kristo. Meron ka bang ginawa na sa tingin mo hindi ka kayang patawarin ng Diyos? Papatawarin ka ng Panginoon. Nakapatay ka ba? Nagnakaw ka ba? Nagsinungaling ka ba? Meron ka bang winasak na pamilya? Patatawarin ka ng Diyos. Pero ito lang ang kondisyon. Itanggi mo ang iyong maling paniniwala. Huwag mo itoon sa iyong sarili
na may kakayahan ka na iligtas ang iyong sarili. Magsisi ka at sabihin mo, Panginoon, ako'y humihingi ng tawad sa iyo. I am a sinner. I cannot save myself. I come to Christ. He is my only hope. He is my salvation and Savior. Lord, forgive me. I am a sinner. And what will Jesus say? Anak, welcome home. I will wash you. I will forgive you. Lilinisin kita. Babaguhin kita. Aangkinin kita bilang anak ko. Hindi na tayo magkaaway. Dahil babalutan kita ng aking katwiran. At kapag hinarap ka na sa Ama, the final verdict will not be guilty, but rather, not guilty, forgiven, welcome into the joy of your Lord. All made possible because of the cross and work of Christ. Kaya iniimbitahan ka ng banal na Espiritu nitong hapon. Come to the waters of life. May pag-asa sa Panginoong Hesukristo. For the wages of sin is death. But the gift of God, which is free, is eternal life through Jesus Christ, our Lord. As we pray.